Hindi ako pabor sa martial law kung magkaka-martial law ngayon. Ayaw ko. During the martial law, ako nasa Manila. At doon ako nag-aaral sa Philippine College of Commerce. Noong panahon yun, nasama kami sa rally. Muntik na nga, madali kami sa Medjola. Talagang binabaril nung panahon yun. Nagkatrabaho ako, working student. Pero hindi ako na-involve talaga sa mga ganyan. Nababalitaan ko yung mga pangyayari, yung pagtatakbuhan, yung pagkakaalis ni Marcos. Natuwa ako noon at naalis na si Marcos. At naaawa ako sa mga taong namatay noon dahil sa rallying yan at sa martial law. Ang communication noon, hawak ng gobyerno. Dasal na lang ang ginagawa namin noon. Walang komunikasyon. Awa-awa naman. Wala namang maganda sa martial law. Ika-21 ng Setyembre, taong 1972, formal na inanunsyo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pagdedeklara ng batas militar sa buong bansa. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Base sa datos na nakalat ng GMA News Research, mahigit 3,200 ang mga biktima ng extrajudicial killings noong rehimeng Marcos. That as I promise all of you, my countrymen. Libo-libo pa ang tinorture, ikinulong at nawala. Pero matapos ang mahigit 2 dekadang diktatorya, napatalsik sa pwesto si Marcos sa 1986 EDSA People Power Revolution. Ang martial law ay nagkaroon ng malaking epekto sa Pilipinas, hindi lamang sa politika at ekonomiya, kundi pati na rin sa lipunan, kultura at kasaysayan ng bansa. Ang Administrasyong Marcos ay nag-alyansa kasama ang malalaking negosyante sa bansa na siyang nagbunga ng matinding kahirapan at kagutuman. Ang mga pangyayari tulad ng pagkakapatay kay dating Pangulong Ninoy Aquino noong 1983 ay nagdulot ng matinding kontrobersya na nagwakas sa Administrasyong Marcos noong 1986 sa pamamagitan ng People Power Revolution. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga alaala ng mga kalupitan, pang-aabuso at katiwalian ay nagmamarka pa rin ng takot at pangamba sa mga mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyang panahon, nananatili ang kanilang takot at pagsigaw ng hustisya at pagbabago. Naupo ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang ika-10 presidente. Marahil nagtapos na ang kanyang termino at nabigyang wakas ang naideklarang martial law. Umabot naman sa 11,103 ang kinikilalang biktima ng kanyang rehimen at nasa higit 75,000 ang naging biktima ng batas militar.
ang bilang naman ng mga kinikilalang biktima ng nasabing batas ay nag-uumapaw. Ang datos ng pagpatay at sapilitang pagkawala ay umabot sa bilang na 2,326,238 ang tinorture, sinamantala at sapilitang dinukot, habang 217 naman kasama ang menor de edad ang sexual na inabuso. Ilan lamang sa napakaraming naging biktima ng sinasabing napakalupit na batas militar. Yan ay batas na ginawa ni Marcos. Ay batas na ginawa ni Marcos. Na lahat ng tao, Walang speech. Right to say. ang communication noon, hawak ng gobyerno. Ang communication. No rights to talk. Walang pwedeng magsalita na laban sa Gobyerno. Batas militar, typical na batas militar. Parang militar, sundalo, pulis ang magsasabi ng bawal sa mamamayan. Ang martial law, kaya dineclare, ang pagkaalam ko ay para mabawalan ba yung mga sasabi, mga krimen, ganyan. Katulad nga nung nasabi niya, maging military takeover tayo dyan. Yun, lahat nga, para lang siya yung sabihin, lahat nga ng tao, medyo takot nga sa mga sundalo ng araw eh. Siya ang may gusto first timer yan eh, kasi siya ang kauna-unahan na para nga hindi sila maalis sa pwesto. Yun. Ay nagdeklara ng martial law. Nakapanayam namin ang mag-asawang sina Rene Ilagan at Zenaida Gonzalez Ilagan na personal na naranasan ang mga pangyayari noong panahon ng martial law. Ako si Rene Ilagan, taga San Jose, Batangas. Residing. During the martial law, ako nasa Manila. At doon ako nag-aaral sa Philippine College of Commerce. Ako ang asawa ko. Asawa niya, si Naida Gonzalez Ilagan. Hindi ko natanda kung ilang taon ako noon. Pero ngayon, ako ay 72. 1972. Oo. 72 years old ako ngayon. Noon, breadwinner ako. Ang mother ko, nag-iisa na, patay na. 2 years old ako nung mamatay ang ina ko. Kaya kinakailangan kong maghanap buhay para makapag-aral. Pero nakatapos naman ako sa University of Batangas ng Commerce. Si Nanay Zenaida ay 11 taong gulang noong nagsimula ang martial law. Nagtatrabaho at nag-aaral para sa kanyang pamilya sa isang universidad sa Batangas, habang si Tatay Rene naman ay nasa Maynila at nag-aaral sa College of Commerce. Para sa ilan, ang martial law ay ang panahon ng disiplina at kaayusan, tulay sa pag-unlad ng ating bansa. Ngunit para rin sa ilan, nagdulot ito ng pangamba, takot at paglabag sa ating karapatang pantao. Ay, hindi ko rin masasabing may magandang pangyayari sa buhay ng Pilipino yung martial law. Ayun nga, maraming pinatay, nawala ang ibang aktivista na laban sa gobyerno. Yung mga politiko na laban sa gobyerno, nagsitakas papuntang Amerika. Noong panahon ngayon ay maraming nawalang tao. Yun ang problema ng panahon ngayon. Mga estudyante, mga sikat na tao na laban sa gobyerno, maraming nawala. Sa lahat ng bagay na gusto nating mayari, sana matapos na ang pamumulitika sa ating bansa. Nababalitaan ko yung mga pangyayari, yung pagtatakbuhan, yung pagkakaalis ni Marcos. Natuwa ako noon at naalis na si Marcos at naaawa ako sa mga taong namatay noon nang dahil sa rallying yan at sa martial law. Hindi ako pabor sa martial law kung magkaka-martial law ngayon. Ayaw ko. Alam mo Goto, kung tandaan niyo si Parparan, yung militar, ayun, malaki ang ginawang kasalanan sa tao. Maraming pinapatay.
Yun ni Marcos yun. Kabig ni Marcos yun si Parparan. Pero, nakalabas. Iyak na nga yung mga kamag-anak nung mga pinatay niya. Talagang nakalabas siya sa kulungan. Nung makalabas yung mga nasa 75 years old siya, tanda na rin. Pero nakulong. Pero hindi mo akalain dapat, hindi makalabas yun. Hindi dapat makalabas. Marami istorya yan. Ang pagkitil sa boses ng pagtutol ng bawat Pilipino at patuloy na pagkakalat ng karahasan ay tunay na nagdulot ng malawakang panglalapastangan sa katarungan ng mga Pilipino. Sa murang edad, takot na ang naramdaman ni Nanay Zenaida sa paglaganap ng mga hindi inaasahang epekto ng nasabing batas. At ang panahon, nung panahon ngayon, takot ang tao kay Marcos. Takot. Alam mo kaya takot? Nag-surrender ang mga baril eh. Pinasurrender. Oo, pinasurrender. Daming nag-surrender. Eh, pwede na ba itago? Pwede ibaon. Ako nga na bata pa, no? Kaya wala akong nararamdaman. Nasa Maynila ako eh. Ako narito sa Batangas, pero kaya wala akong nararamdaman. Nasama ako sa rally. Hindi ko naman alam kung anong mayayari sa akin. Pero dapat, nung panahon yun, dapat hindi sumama sa rally. Nung mapag-isip-isip ko. Ay, delikado talaga eh. Pag napunta ka sa Medjola, babarilin ka. Nung panahon yun. Kaya maraming estudyante, maraming politiko. Takot at nag-aalala kung ano mangyayari na sa buhay natin. Pagka may baril, huhulihin agad. At saka, stricto noon. Gaya ngayon, paggabi, ano nga tawag doon? Yung, curfew po? Yun, may curfew. Talagang stricto ang curfew noon. Hindi ka po pwedeng lumabas paggabi na. Para sa mag-asawa, ang panahon ng martial law ay ang panahon ng pang-abuso at karahasan. Ayon sa kanilang panayam, takot ang isa sa maraming emosyon na kanilang naramdaman sa ilalim ng diktatoryang Marcos. Baka mamaya, basta na lang sila dahil nakuha sila ng mga tao. May nakukuha. Yung mga nag-aaktivista nung panahon yun, meron sa atin. Kinukuha bago nawawala. Oo, nawawala. Makikita na lang kung saan. Iba ng isip. Mga tortured na. Ganyan. Bawal magsalita na laban sa gobyerno. Bawal. Huhulihin ka. Laging takot. Huhulihin. Dahil ranas ko yan eh. Dahil ako ngayon nasa Maynila. Kaya lang, hindi naman ako lumalapit sa Medjola. Mahirap doon sa Medjola. Kawaawa ang mga naroroon at yung hinuli nila at pinatay nila. At yung mga magulang nila na alam na sila ang magtataguyod sa kanila para sa kinabukasan nila, hindi nakapagtaguyod kasi winalanghiyangan nila. Ako nga, mahirap lang kami. Ako nagtaguyod na makapasok, makapagtrabaho, para lang makapagtapos. At nang makatulong sa magulang ko, 3 lang kami. Kahirap ng mahirap. Sa patuloy na pagtatanggol ng mga Pilipino sa kanilang kalayaan at karapatan, at sa kanilang patuloy na pagpapahayag ng paninindigan at pagtutol laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan, patuloy din ang pagdami ng pamilyang nababalot sa takot at pangamba. Mahirap din ang panahon ngayon at walang dasal na lang ang ginagawa namin noon. Walang komunikasyon. Lalo na doon sa mga naharap. Mabubuti tayo, nasa bahay lang. Pero yung mga kabataan at yung tumutulong para maipagpursige na maalis sa pagiging pinuno ni Marcos, ang daming namatay. Magandang nangyayari diyan. Nawala si Marcos sa pwesto. Nawala si Marcos sa pwesto. Hindi naman kaagad-agad. Hindi. Nag-martial law muna bago. Oo. Siyempre, marami namatay na tao. Bago sila napatalsik, yun ang naging ground. Hindi niya akalain eh. May monopoly of business. Hindi niya akalain na kanya lang ang natakbong mga negosyo noong martial law. Hindi may pagkakaila na mapahanggang sa ngayon, nananatili sa isip ng mga tao ang mga alaala na nagdaang martial law.
Ang mga karanasang nagdulot ng malaking epekto sa ating lipunan at siyang nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-alala sa ating nakaraan. Mas lamang Ang negatibo. negatibo. Kasi wala naman akong nakitang maganda eh. Mas lamang negatibo. Kaya lang maganda yan, napaalis nga siya. Pero Madali naman napaalis agad pagkat ng martial law. Hindi naman agad. yun nga lang, pumulit, anak nuhan. Yun ang kuhan. Kawa-awa naman utos Wala sila. namang maganda sa martial law. Kawa-awa ang gumugusto sa martial law. Walang maganda sa martial law. Ay, di ba, ikaw nga, Marshal, di yan ipagpapahirap. Yan military. Gusto niyo ba ang gano'n? Ultimong... Tayo ngayon nakakakilos ng gusto natin. Kahit sa pamilya natin. Katulad dito. Walang nakikialam. Kung may martial law, baka tayo damputin na ng pulis. Labas sa gobyerno ito eh. Ayoko talaga kahit anong gawin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, karanasan at sariling mga pahayag. Para sa mag-asawa, ang mga alaalang iniwan ng kaganapan sa loob ng panahon ng martial law ay isang hindi malilimutang bagay. Tanging kalayaan ng hiling ng mag-asawa, ang mabuhay ng masaya at malayo sa takot. Hindi ako pabor sa martial law kung magkaka-martial law ngayon. Ayaw ko. Gusto ko katahimikan para sa mga tao, lalo na yung mahihirap. Hindi bali yung mayayaman. Sila mayaman, madaling may pera sila. Paano yung mahirap na kagaya ko, na ako ay nagsikap, nakatapos ako, nakatulong ako sa magulang ko bago ako nag-asawa. Sa paglipas ng dekada, hindi mawawala sa puso't isip natin mga Pilipino ang isang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na nagdala ng hindi malilimutang karanasan sa ating mga alaala. Kasabay ng kaguluhan at mga sigalot, nananatili ang mga individual na nagpapatunay sa kahalagahan at kabutihang naidulot ng naganap na martial law noon sa ilalim ng diktadoryang pamamalakad ng mga Marcos. Biyernes ng umaga, aming nakapanayam sina Efren at Elisa Requinto, ang mag-asawang personal ding naranasan ang mga kaganapan noong panahon ng batas militar. Ako si Elisa Karingal, Requinto ngayon. Natatandaan ko, grade 1 ako noon, 7 years old, nung i-announce ni dating Ferdinand E. Marcos ang martial law. Nasa school kami noon, pero mga bata noon, 7 years old, medyo matured na talaga. Kaya alam ko na martial law yun, na kailangan sumunod daw, yung bang presidente masusunod, ganun. Pero sa akin, hindi naman ako takot dahil nga bata, ganyan. Ako ay si Efren de Leon Requinto. Nung i-declare ni Ferdinand Marcos yung martial law ng September 21, 1972, ako ay, ang edad ko ay 14 years old. Bali ako ay, ako grade 6. Sa akin naman, kaya i-declare ni Marcos ang martial law para lang pigilan niya ang mga foreign investor dito sa atin na pumasok. At saka, kung tutuusin naman, ang martial law naman sa akin, walang naman yan. Hindi naman tutuusin naman, hindi naman ako masyadong apektado kasi nga, ang father ko ay PC, Philippine Constabulary noon. Sa akin, bali, wala lang. Basta ang natatandaan ko lang naman noon, sabi nga ng aking tatay, lahat daw ng mga merong armas na mga may baril, kukunin daw nila, sasamsamin at dadali sa kampo. Sa akin naman, lang normal lang kami doon. Kung anong palabas nga kami, nakatira, doon kami sa Vicente mismo nakatira. Kaya sa amin, bali, wala lang yan. Hindi kami takot noon, nung yan, yung tungkol sa martial law. Sa aming pakikipanayam, isinaad ng mag-asawa ang ilan sa kanilang mga naging personal na karanasan. Grade 1 ako hanggang high school, martial law yun. Wala naman ako nakitang wala ako na experience na masama o hindi maganda. Kasi kahit nakakalat ang sundalo, kumbaga naging disiplinado ang tao. Yung
Pagka alas 6 na, uuwi na ako sa bukid kasi malayo yung eskwelahan namin sa bahay, sa bukid pa. Pag 6 na yon, bawal na talagang may mga batang ano. So alam naman ng mga sundalo na doon ang bahay ko, hatid nila ako. So feeling ko, sikat ako, safe ako dahil bukid yun. As in bukid talagang maraming puno, gubat talaga. Safe ako dahil akalain mo, may gwardiya akong sundalo, ano, as in naka-uniform, may talagang baril. Okay lang. Oo, hanggang high school, ganun. Saka hindi ka matatakot dahil walang mangingidnap, walang mambabastos, ganun ba? Ako, bata pa lang ako nun, hindi ko pinansin. Basta pag sinabi ni teacher ng principal, kailangan sa uluhin tong may specific na kanta na kailangan sa ulo na lahat ng estudyante. Yung ang bayan ko'y tanging ikaw. Ang ganda kaya nun, Day. Oo, kung madidinig nyo ngayon, napakaganda nun. Yung pag kinakanta namin, naiiyak kami kahit konti lang ang nakakapag-aral nung time na yun. Kasi mahirap nga ang buhay nun. Tuwan-tuwa ako kasi laging maraming sundalo sa sa school. Ayon kay Nanay Elisa, ang presensya ng mga sundalo ay nagbigay kaayusan at disiplina sa kanilang lugar. Sa gitna ng mga pag-aalala, nariyan silang naghahatid ng seguridad at proteksyon para sa mga tao. Naging simbolo ng pagkakaroon ng maayos at organisadong pamumuhay sa ilalim ng martial law. Ang martial law, hindi naman siya talagang kinatatakutan. Yung talagang iba talagang takot kasi ang sabi nga nila pagka binaba ang martial law, mang-aabuso ang mga sundalo, mga pulis, gano'n. Hindi naman. Kung tutusin nga sa akin nung araw, palapasan nga ako anak ng sundalo, pati noon, lahat kami, ang aming katabi doon pala yung sundalo, wala mang epekto sa akin. Sa amin walang epekto yun kasi ang babait naman sila eh. Saka isa pa nung panahong yun, hindi sila pwedeng manakit. Yan kasi, yung anong yan, sinabi nga, yung sinasawag nga nila, sabing sila kayo na yan, pag nalaman niyang ang mga sundalo niya nanakit, tatanggalin niya sa serbisyo. Kaya yung martial law naman, kaya nila itinatag para mawala ang mga krimen, yung mga ganyan, saka isa pa yung mga katulingan ng mga baril na yan. Kasi yung panahon yun, pag ikaw may baril, talagang basta ka na lang mamamaril eh. Di ba? Kaya ang sabi nga niya, I declared martial law, ganun. Sabi nga ni Marcos. Yun lang naman talaga ang kanyang yung para masupo ang mga krimen, tapos nga, pero sabi nila, marami natatakot. Hindi. Sa experience ko talagang hindi. Napakaganda. Nung time kasi na martial law, natatandaan ko walang Sabi nga 7 to 18 years old ako. Wala akong nabalitaan na kapitbahay ko o kapitbahay ni gano'n na ni-rape. O diba? Wala akong nabalita. Kasi wala kaming TV noon, radyo lang. As in, ang battery nun malaki. Sa araw, bibilad mo sa araw, sa umaga. Para sa gabi, magamit mo yun. Dahil para pag uminit, nagagana na uli yung radyo. Typical na radyo na battery lang. Yun, walang shabu, walang rape, walang holdapan. Saka yung, yung bitay. Yun siguro ang sabihin na natin na gusto ko yun noong time na martial law. Kasi walang mga, ang tawag dito ngayon, heinous crime, di ba? Walang mga drug lords noon. Kasi takot sila sa bitay. Walang rapist, takot sila sa bitay. Or takot nga sila siguro sa martial law. Kaya wala noon. Kumbaga, konti lang krimen noon. Magnanakaw ka lang ng baka, o ihilahin ka na ni sundalo, ni pulis, dala agad sa sa kulungan. Pinigilan lang niya yung mga krimen, yung mga masasamang tao dyan. Saka isa pa, nung panahon kasi yun, marijuana lang eh. Ang marijuana talaga nung araw na yun, talagang talamak na talaga noon. Kaya yun nga,
pinipigilan laang niya na yun ay kumalat, pati yung mga krimen na talagang pumapatay ng tao, ganun. Para hindi matos ka isa pa. Yung lahat ba ng, pati katulad nga ng mga NPA, yan. Dati nasa bayan yan, ngayon nasa bundok na. Hindi sila makababa. Saka isa pa, kaya pati tinatagin niya pati niya ang Marcelo, yung lahat ng mga komandar ng NPA pinahuli ni Marcos noon. Lahat yun, pinahuli niya at pinakulong niya. Kaya lang diniglag ng Marcelo nung panahong yon kasi nga maraming krimen, merong lumalabas sa marijuana. Saka isa pa, di ba, nasabi ko kanina, pinipigilan na lang ni Marcos ang mga foreign investor na pumasok dito sa Pilipinas. Yun lang, tapos. Para rin sa mag-asawa, ang pagtatag ng martial law ay walang iba kundi para sa ikaayos at ikabubuti ng ating bansa. At sa aming muling pagtatanong, isang salita lamang ang bumabalik sa kanilang alaala na para sa kanila ay naglalarawan sa panahon ng martial law. Protection. Yun na akin, protection. As in, maraming aspect na protection. Protection sa yung kabuhayan, sa seguridad, ganon. Sa akin, ganun din, protection. Gaya-gaya yan. Hindi kasi, nung araw kasi, palibasan ka, ako yung anak nga ng sundalo. Sa amin naman, simpleng buhay lang kami kasi din. Walang negative effect sa amin, wala kaming na-experience. Sa amin noon, walang, hindi apektado yung gawa ng kasi nga, di ba, nasabi ko sa inyo, nakapaligid sa amin doon, palay sundalo, lahat doon, kwentuhan namin doon, palay sundalo, di ba, nung high school, ang aming commandant, sundalo din, ang aming principal, sundalo din. Nung kami nag-aaral, kaya malaya kami nakakapaglakad sa loob ng Camp Vicente Lim. Hindi kami natatakot sa kanila kasi nga, lahat kami anak ng sundalo eh. Kaya yun ang kinahanap yun ang epekto sa amin naman, sa amin ng panahon namin. Saka pwede kami lumabas dyan, hindi kami takot, sabi kami natatakot, wala. Hindi kami takot doon. Kung tutusin nga, napaganda pa ang ng Marcelo, bakit? Tulad sasabihin ko lang sa inyo, ang lahat ng issue ng military, kompleto. Binubusog niya ang mga sundalo noon, nung panahong yun. Siyempre ako, nagserbisyo ako. Kanya-kanyang opinion. Saka isa pa, nung panahong yun, ako yung nasa-serbisyo na, biro mo, kada may birthday si Marcos, merong hali-hali na sinasabing Labor Day, kahit na 10% kami may increase sa aming sweldo. Ang pananaw at paniniwala ng bawat individual ay nagpapakita lamang ng iba't ibang kwento sa kanilang mga karanasan at saloobin. Siguro yung iba, kaya takot sila. Baka naka-experience sila ng hindi maganda sa mga sundalo or baka nga may nakita silang Kasi sa akin, depende sa sarili kong experience eh. Diba? Ako, 7 years old to 16, 17 or 18, martial law noon. Wala akong na-experience na yung natakot ako, ganyan. Pero yung lugar namin, Nagcarlan yun. As in talagang sabi, pugad daw ng mga NPA. Kaya maraming sundalo, ganun. Parang normal na lang na nakakasalamuha ko ang sundalo o baka normal din na nakakasalamuha ko na din ang mga NPA. O siguro lang hindi ako noong time na yung hindi ako masyadong matatakotin sa mga issue. Tinitingnan ko lang siguro ang yung lahat naman ng bagay, 'di ba? Pag tiningnan mo do sa bad side, masama na. Kailangan, ako yung naka-experience nung ganun. So, kanya-kanya tayo ng, di ba, kaya nga tayo nagkaroon ng ganito. O para, kumbaga, nababalance, di ba? Ako, hindi naman ako anti Hindi rin naman ako pro. Oo, ganun. Kumbaga, basta wala akong na-experience na hindi maganda. Ganun. Nakatulong pa sa akin. Ganun. Kasi, sabi ko nga, depende sa tao siguro kung ano naging experience nila. Kaya sila, yung sinasabi nila pag idiniglad ng martial law, maraming takot. Pero hindi naman. Tapos, di ba sabi, wala raw nagawa. Meron naman. Mas maganda kung Marcos Highway. Mas maganda talaga kung merong martial law. Sa bawat panig ng kwento, iba't ibang perspektiba ang hatid ng martial law. Sa ilan, ito'y nagdulot ng takot at pangamba. Ngunit sa iba, tulad ng mag-asawang sina Efren at Elisa,
naging instrumento ito ng kaayusan at seguridad. May papayo ko lang sa kanila, huwag sila matakot. Yun lang, kasi kung tutusin, maganda naman talaga epekto ng martial law eh. Hindi naman lahat ay nakakatakot. Yan. Sa akin nga, talagang sinasabi nga sa inyo, simpleng buhay lang kami sa amin sa kampo eh. Hindi kami natatakot eh. Pero yung iba, na talagang sasabi salita ko sa martial law, hindi naman talaga kung tutos. Kaya alam mo meron, siyempre hindi ba. Yun nga, nasabi nga sa inyo kanina, sa mga krimen lang naman kasi yun. Hindi na inaano yun. Yung maraming takot, siyempre, bawal na sila magdala ng baril nung araw. Nung araw kasi, di ba, napakadaming may baril. Katulad sa amin, lalo doon sa barangay namin doon, ang dami diyang may baril. Pati civilian meron eh. Kaya yun lang ang ano namin doon. Pero nung panahon yun, yung iba, hindi rin naman takot. Mas gusto pa nga nila nung araw, merong idinikri niya ang martial law. Kahit po hindi sila anak ng sundalo? Oo, kahit hindi ng sundalo. Pero yung sinasabi ninyo na para pahabain ng term ni Marcos, hindi yung tungkol doon. Kasi yung sinasabi niya lang yun, panay negative yun, hindi tungkol doon. O para humaba lang yung term niya. Para humaba ang term, hindi. Hindi yung sa ganun. Sabi nga nila, naging gahaman naging gahaman, tapos naging diktador, hindi. Siguro, kung sa term ng pagpapahaba ng term niya, siguro naman sapat na nga yung 20 years, di ba? Saka isa pa, kahit naman siya tinungkulan ng 20 years, marami naman siya naipagawa. Di ba? Tulad ng San Juanico Bridge, Marcos Highway, katulad ng sa Maynila, yung LRT yan. Nung araw, wala naman yan yung lahat niya siya nang pagawa. Kahit na siya inanungkulan ng 20 years, marami naman siyang naipagawa. Hindi ko sila pwedeng payuhan kasi sariling pananaw nila yon, sariling experience nila yon, sariling karanasan nila. Siguro, mas matanda siguro sa akin yon, or baka naka-experience sila ng hindi maganda that time. Sa akin kasi, wala naman eh. Kumbaga, na-enjoy ko lang yung ano na yun eh. Sa buhay, bawat alaala ay may kanya-kanyang kahulugan at halaga. At sa kwento ng martial law, dalawang magkaibang pananaw ang maaari nating makita. Masasabi natin na talagang magkaibang realidad ang naranasan ng bawat tao noong panahon ng martial law.